Emma POV. I woke up laying on the floor, hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog ng ganon, basta ang alam ko ilang oras lang ang naitulog ko. Dahil anong oras na kami nakarating dito sa Maynila. Masakit na masakit ang katawan ko, marahil dahil sa pagod at sa naranasan ko na naman kagabi. Tumayo ako para dumiretso sa banyo at maglinis ng sarili, nang maramdaman kong sobrang sakit ng paa ko, saka ko lang naalalang may sugat nga pala ako. Sinikap ko pa ring makarating sa banyo ng kwarto ko kahit iika-ika man, kailangan kong maligo para malinis ang sugat ko, at ganun na lang ang pagkahabag ko sa itsura ko, nang makitang magtong-mugto ang mga mata ko, at halos mapatla ako, siguro dahil sa dami ng nawalang dugo sa akin dulot ng sugat. May phobia man ako sa dugo, ay sinikap kong linisin ang mga namong dugo sa paa ko, nang sa ganun magamot ko ng maayos. Pakiramdam ko talaga ay magkakasakit ako ngayong araw, pero kailangan ko nang bumalik sa trabaho, at gumawa ng mga bagay na mag-iiwas sa akin ng dahilan, para maalala ang kung anumang nangyari. Hindi ko lubos maisip na pwede palang maging ganun ang isang tao, kahit pagaano siya kabait sa panlabas na anyo, sobra yung galit na nakita ko sa kanya, halos hindi niya ako pinakinggan man lang, aaminin kong kasalanan ko kung bakit nagalit ng sobra si Jason, pero sobra naman siya, at umabot pa talaga sa puntong sasaktan niya ako. Hirap man akong kumilos, dahil masakit talaga ang katawan ko, lalo na ang bandang likod dahil sa pagkakatulak niya rin ng malakas sa akin kagabi, sinikap kong makapagbihis ng maayos. Nagsuot lang ako ng long sleeve v-neck top na kulay white, high-waisted maong jeans, paired with flat shoes na kulay itim. Nilinisan ko muna ang sugat ko sa paa, pinahiran ko ng betadine, pagtapos ay binalutan ko picot ng benda, para mabilis magdikit ang balat na bumuka. Pansinin yung sugat ko, kaya kung may magtanong man sa mga kasamahan ko, sasabihin kong bumagsak ang tasa sa paa ko at nabasag, as if naman pwede kong sabihin yung nangyari, baka mag-hysterical pa si Tita Sierra. Inubos ko ang kape ko, saka uminom ng pain reliever, okay na yun para sa pananakit ng katawan at sugat. Ang show nga ako para makaramdam ng kakaiba sa isang taong tulad niya, muntik-muntik pa akong mahulog sa gaya niyang may pagkaano rin pala. I don't want to see him anymore, as long as I want to end the agreement we had, but thinking about him, telling my dad what I had done, one last time been on a bar, and let him ano me without knowing him personally, makes me ask myself kung dapat putulin ko na usapan na iyon, or should I let him tell my dad. Pero hindi dapat kasi yari na naman ako, kahit ba mabait sa akin si daddy, iba rin naman siya magalit. Bahala na nga basta hindi muna sana kami magkita ngayon, o sa mga susunod na araw. Oh wow, andito na ang dalaga natin, nagbabalik maingay na bungad agad sa akin ni Jude, pagpasok ko pa lang sa shop. Good day ma'am, kamusta ang dilig? Nakakalokong tanong niya, imbis na sumagot ay ngumiti na lang ako at dinaanan lang siya. Ay snob ang peg, Ate Helen come here imbestigahan ito, at baka napudpad ang ano, hindi na nga ako kumibo pero sinundan pa rin ako ng maingay na Bex na ta, at nagtatawag pa ng iba. Hi Miss Emma, kamusta ang date? Kuryoso ring tanong ni Ate Helen, nang nakatanghay lang sa may pintuan ng opisina ko. Date? Hindi naman ako nakipag-date, saan galing ang chismis over? Tanong ko rin pabalik sa kanila. Kay Ma'am Sierra Tay, sabi ipinagpaalam ka raw sa kanya ni Sir Pogi, ikaw ha? Kaya pala todo iwas ka noon nang tumawag dito sa shop super Pogi pala, share naman dyan Tay, kahit saglit na tikim lang, malanding antag pa rin ni Jude. Hay naku Jude ang aga-aga ang halay ng utak mo, magtrabaho ka na muna, puro ka chismis, natatawang sagot ko. Damot mo, hahanap na lang din ako ng kasing yummy ng poppable mo, yung mas yummy pa nga dapat, dyan ka na, pairap na sabi niya sabay talikod. Alam ko namang nagbibiro lang siya, kaya hindi ko na pinansin pa. Hala, Miss Emma anong nangyari sa paa mo? Gulat na biglang tanong ni Ate Helen, saka mapatla ka, may masakit ba sayo? Nag-aalalang tanong pa rin niya. Sa aming lahat dito sa party shop, bukod kay Tita Sierra, ay si Ate Helen ang mas nakakatanda sa lahat, at kung may isa man na pinagkakatiwalaan bukod sa akin, pagdating sa trabaho ay si Ate Helen yun. Ano ate, nabagsak ka ng malaking tasa, tapos nabasag kaya ganyan, medyo naging madyugo, kasi sa paa ang sugat,
kaya mapatla ako, yun ate yun ang nangyari, mahabang paliwanag ko. Nakatingin lang siya sa akin, habang nagsasalita ako, maya-maya lang ay nilapat niya ang palad sa noo ko, para salatin kung may lagnat ba ako. Umatake na naman ang maternal instinct ni Ate Helen. Ay nako Emma, may lagnat ka, bakit ba pumasok ka kaagad? Galit na tanong niya, pero may bahid ng pag-aalala. Tatawagan ko si Ma'am Sierra. Ipapaalam kong nakabalik ka na galing sa bakasyon, pero sasabihin kong pauuwiin kita. Hay nako Emma, pinababayaan mo na naman ang sarili mo, mahabang sabi pa niya, saka tuluyang umalis sa harap ko. Ilang minuto lang ang lumipas, ay nakabalik rin agad siya dala ang cellphone, na siguradong kausap na si Tita Sierra. Walang ano't ano inabot agad sa akin ang cellphone niya. Tinapat ko lang sa tenga ko, at hindi na muna nagsalita, baka sermonan din ako nung isa eh. Emma, hindi ka magsasalita o bobombahin ko yung kondo mo nang wala ka ng uwian. May pananakot na antag ni Tita Sierra sa kabilang linya. Uuwi na nga po, iinom ng gamot saka magpapahinga. Grabe sa pasasabugan yung kondo ko pinagtutulungan niyo ako paawa effect kong sabi. I know you're still tired from your escape with Mr. De Alvas, tinawagan niya ako at sinabing nakauwi ka na, kaya nakakapagtaka na trabaho agad ang aatupagin mo, kaysa pahinga. Go home nak, rest well okay? I'll drop the call na okay? Ingat. Hearing those words from Tita Sierra melt my heart. Talagang kahit gaano kasama sa akin ang mundo, masasabi kong swerte pa rin ako kahit papaano, dahil sa tulad nila Tita Sierra. Ganyan talaga pag first time, masakit sa katawan, seryosong sabi ni Ate Helen nang iabot ko ang cellphone niya. Ha, tanging nasabi ko sa kanya, kinosenti masyado Miss Emma, alam na yung maanuhan masakit sa una, natatawang sagot niya. Ewan ko sa iyo Ate Helen, uuwi na ako. Kayo na ang bahala dito. Inis ko kunwaring sabi sabay marcha palabas ng opisina, pero mas masarap pag paulit-ulit na, at mas natatawa pa nga niyang dugtong sa sinabi niya, kaya naman iniwan ko na siya at natatawang nakatayo sa gilid. Gumayak pa ako para magtrabaho ngayong araw, uuwi rin naman din pala agad ako. Maigi na rin siguro para makapagpahinga ako. Gusto ko sanang tawagan si Reg. Para may kasama ako sa kondo, pero alam ko namang busy siya, dahil nag-take siya ng mga exam, para hindi siya mahirapan sa educational system sa US, nag-advance exams na siya. Ika-ika man akong maglakad, ay sinikap kong makapunta sa pinakamalapit na fast food para bumili ng pagkain, wala naman kasi akong ibang makakain sa kondo ko, kung hindi panay instant noodles. Pagtapos ko sa fast food dumiretso ako sa drugstore, para naman sa mga gamot na pwede kong inumin sa nararamdaman ko, at para na rin sa pain reliever ng sugat ko. Hirap man akong kumilos, salamat pa rin dahil hindi ako nabubuwal sa kalsada. Natigil ako sa paglalakad, nang mapansin ang isang pamilya na masayang-masayang kumakain sa tabing kalsada ng kwek-kwek at fishball, may nanay, tatay at 2 anak, na kahit mukhang kapos sila sa buhay, masasabi kong sobrang saya nila. Samantalang ako, maginhawa ang buhay ng mga magulang, pero sa buong buhay ko hindi ako nakaranas ng masayang kainan na kasama silang 2. Manong bayad po sabi ko sa nagtitinda, at abot ng 1,000 piso nang makalapit ako, wala ka pang. Bayad po nila iyan manong, pabigay na lang din po sa kanila ang sukli, nakangiti kong sabi habang nakatingin sa kanila. Hala nanay nilibre tayo ni ate, masayang sabi ng batang babae. Hiha salamat pero kaya ko naman magbayad, sabi ng tatay nila. Alam ko po, natutuwa lang akong makita na masaya po kayong kumakain na buong pamilya, sagot ko. Ingat po kayo mauna na po ako, dugtong ko pa sabay marcha na papalayo sa kanila. Hindi ko lang talaga maiwasang maging masaya para sa kanila. Mukhang masaya sila sa buhay na meron sila. Sumakay ako sa taxi na napara ko agad pauwi sa kondo ko, umupo muna ako sandali, at hinimas-himas ang sentido ko dahil sa pananakit ng ulo. Ang tibay ko din naman, nagawa ko pang maglakad sa initan kahit masama ang pakiramdam, pinetensya ang peg-ema. Pinasadahan ko ng tingin ang buong kondo ko, pero gaya ng dati mag-isa pa rin talaga ako, at palaging ako lang ang iintindi sa sarili ko. Naaalala kaya ako ng mga magulang ko. Kahit man ba pangangamusta, hindi nila kayang ibigay sa akin yun. Sa bagay hindi nga pala nila ako ginusto kahit noon,
kaya wala talagang pake sa akin ang mga yon. Kaya ako pumasok sana sa trabaho para hindi malungkot, pero ang ending eto ako nag-iisa sa kondo ko, nagtatanong sa sarili, kung saan ako nagkamali, bakit ganito sa akin ang mundo. Ganito na lang talaga lagi yata ang buhay ko. Buntong hininga ko. Makapagpahinga na nga lang, nang sa ganun hindi ako nalulungkot, at nang bumuti na rin ang pakiramdam ko. Kamusta kaya si Jason? Naiisip niya kaya kung ano ang nagawa niya sa akin? Pasok na tanong sa isip ko, bago tuluyang makatulog. Bye Ate Helen, bye Sandra, uuna na ako sa inyo, alam ko sa kanila dahil mahuhuli sila ng uwi, may mga tatapusin pa raw na invitations, ayaw naman na nila akong patulungin, dahil toka daw nila iyon. Pumasok din ako kinabukasan, sa tingin ko naman sapat na yung isang buong araw na pahinga, may pamamaga pa ng konti ang paa ko, pero tolerable naman ang sakit, may kasakitan pa rin ang likod ko, pero hindi na gaya ng kahapon, kaya naman masasabi kung maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Tay, sabay na ako sayo, lakad tayo hanggang sa may sakayan. Si Jude sabay angkla ng mga kamay sa braso ko. Gaya ng sinabi niya sabay kaming naglakad hanggang sa may sakayan nga lang, dahil magkaiba kami ng way ng uuwian. Hindi masyadong nagagawi si Tita Sierra sa party shop namin, dahil kami na lang talaga ang hinahayaan niyang mag-manage ng mga client na nagpa-appointment ng mga events nila, masyado rin kasi silang busy, dahil sa nalalapit nilang pag-alis. Tumayo muna ako sa may tabi, kung saan marami din ang nag-aabang ng masasakyan, pero ilang sandali lang agad din ako nakasakay ng taxi. Tunog ng cellphone sa bag ko, senyales na may nakaalalang tumawag sa akin, kaya agad ko namang kinuha. Pasakay na ako ng elevator paakyat sa unit ko, kaya pwede ko namang sagutin ang tawag ng kung sino man. Wow, si Shelo, naalala pa pala ako ng pinsan ko, mahinang bulalas ko sa sarili. Ang tagal na rin ang huling beses na nakausap ko etong makong na ito. May iyak na ba ako dahil naalala mo akong tawagan? Sabi ko nang sagutin ko ang tawag niya. Come on Emma, you know I love you. Busy lang talaga ako kaya ngayon lang nakatawag sa'yo. Pagod na sagot naman ng pinsan ko, you're tired. Iba ang boses mo. Tanong ko ulit sa kanya. I have bunch of papers to do and an errands to attend, kaya I'm tired, walang buhay niyang sabi mula sa kabilang linya. Bakit ba napatawag ka? So parang ayaw mo pa na tumawag ako. Okay, wala kang pasalubong na matatanggap mula sa akin, mapangasar niyang sabi. Di wag, yung iyon na Shelo, inis ko kunwaring sabi. Kahit kailan talaga wala kaming matinong pag-uusap magpinsan. He is Shelo Javier Alman, my dearest cousin from my mother's side, at sa lahat ng kamag-anak na kilala ko, si Shelo lang ang may pake sa akin. I'm just kidding, how are you? I heard you been on a vacation with someone. Kuryusong tanong niya. Hindi na ako magtataka kung kanino mo nasagap ang fake news na yan. Pero hindi yun bakasyon, trabaho lang iyon, saka teka nga, ano bang meron sa inyo ni Reg? Bakit parang mas kayo lagi ang magkausap ha? Sabi ko, you're the best friend, while I'm her lover, malanding sabi ng pinsan ko. Sabi na nga ba Shelo, ginayuma mo ang kaibigan ko, malilintikan ka sa akin pag pinaiyak mo yun, may pagbabantang sabi ko, hindi na talaga ako magtataka na naging sila, dahil umpisa palang iba na ang tinginan nilang dalawa, sa tuwing magkakasama kami noon pa man. Kamusta ka nga Emma, umatake na naman pagkabungangera mo sa akin, inis na niyang sabi, bilis talagang menas ng pinsan ko pag sige ako ng daldal. I'm fine Shelo, saka hindi ako bungangera, sabi ko nang makapasok na ako sa unit ko. Naupo na muna ako sa maliit kong sofa, sa kanila pag ang bag sa may coffee table ko. The exhibit of your mom will be happening tomorrow, and Tita wants you to come to help Sheena entertain the guests, and also to explain some of their pieces, lalo na yung mga art pieces ni Grandma, pag-aalangan niyang sabi. Tuloy pa pala iyon, akala ko hindi na, saka bakit kailangan pati ako mag-contribute sa exhibit na yan ayaw nga niyang ilagay ang sariling gawa ko, in fact kinuha lang naman nila sa akin ang mga art pieces ni Grandma. That's what your mom wants Emma, kung ako lang hindi kita papupuntahin, narinig ko lang naman mula sa office niya ang plano na ito, kaya I call you beforehand, para hindi ka na mabigla pag siya pa ang nagsabi sa'yo. Pero death anniversary ni Grandma bukas, at alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang araw na yun Shelo,
saka bakit sa mismong death anniversary pa ginanap? May inis kong tanong. You know public appearance, kilala mo ang mommy mo Emma, be ready may mga taga-press na magko-coverage the event, dahil gusto niya talagang maging usap-usapan tong exhibit niya kasama si Sheena, na sa totoo lang ay tinakasan ng talento sa katawan. Better you like it or not, pupunta ka. The exhibit will start at 8 in the evening, I'll fetch you before 7. Wow bongga, sana all Shelo sarkastiko kong sabi. Iba talaga si mommy, lahat gagawin para kay Sheena, hindi ko tuloy maiwasang mainggit na naman, pero wag na lang pala dahil masama ang mainggit. Stop being sarcastic my baby, may panunuyong sabi niya, ramdam niya siguro ngayon ang nararamdaman ko, dahil na naman kay mommy. Si Reg na ang baby mo hindi ako. You're still my baby Irma, I'll drop the call na. Tita will call you I'm sure. Ipapahatid ko bukas ang susuotin mo, be prepared okay, and also the most prominent bachelor in town will attend the exhibit, bye Emma see you tomorrow, mahaba niyang sabi bago tuluyang pinutol ang tawag. The most prominent bachelor sino yun? Saka bakit kailangang sabihin pa sa akin ni Shelo yun, tungaks din talaga yun madalas. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Shelo, tumuloy na muna ako sa kwarto ko, para sa mga daily night routine ko, saka pa lang ako naghanda ng kakainin ko, at gaya ng madalas kong kinakain, pagkain mula sa fast food lang, marunong akong magluto, pero tinatimad ako, sino ba naman kasi ang gaganahang magluto, kung mag-isa lang din naman akong kakain, kaya madalas kontento na ako sa nabibili ko sa fast food. Alas 9 nang maisip kong mahiga na, pero nang papasok na ako sa kwarto ko, biglang tumunog ang cellphone ko, sa isa na namang tawag, mommy calling. May kailangan malamang kaya ako naaalala. Hi mommy, masiglang bati ko. Sheena's first ever exhibit will be happening tomorrow. You need to be there tomorrow for your sister, you should help her that's why I'm expecting you tomorrow at 5 p.m. Tuloy-tuloy niyang sabi, halos hindi man lang pinansin ang pagbati ko. Mommy, I thought 8 p.m. pa po. Tanong ko dahil ayon ang oras na sinabi sa akin ni Shelo. I know Shelo will call you, kaya iba ang oras na pinadinig ko sa kanya, kaya kung ano man yang mga gagawin mo bukas Emma, baliwalain mo dahil mahalaga ang araw na te sa kapatid mo, yun na lang ang maitutulong mo sa kanya, kaya wag na wag kang malilate, may diin niyang sabi. Puro para na lang kay Sheena, mahalaga kay Sheena, ikakasaya ni Sheena. Aba nasaan yung para sa akin doon? Death anniversary ni Grandma bukas. Magsisimba pa naman ako bago pumunta sa sementeryo para dumalaw, hindi rin ako pwedeng lumiban sa shop bukas, dahil may mga nakatokang invitation sa akin, bukas na ako dapat ang gagawa, at sa hapon din ang deliver ng mga iyon. Mukhang wala na naman akong choice ngayon, sa pinal at diin ba naman ang sabi ni mommy, mukhang alam niyang alanganin ako. And lastly Emma, Mr. Jason De Alves will come, alam kong magkakilala kayo, kaya gawin mo lahat ng makakaya mo bukas, para bumili siya ng mga art pieces sa exhibit. Make sure na hindi bababa ng 5 million ang may benta mo sa kanya, pag hindi mo nagawa yun malilintikan ka sa akin, irita niyang sabi sabay putol sa tawag. Attitude talaga tong nanay ko. Sa ang dyaryo niya kaya nabasa na kilala ko si De Alves, at sinong Pancho Polato kaya ang nagchismis, para kumbinsidong-kumbinsido si mommy na makakabenta ako sa lalaki na iyon. Sa pilitan na nga yung pagpunta ko, gagamitin pa ako para sa mga personal na kagustuhan. Bahala na, basta uunahin ko ang araw na para kay Grandma, kasi sundin ko man ang maayos lahat ng gusto niya, sa huli may masasabi at masasabi pa rin naman siya. Sa ayaw ko man o sa gusto talaga rin, magtatagpo ang landas namin ni Jason. Buti na lang maayos na ang sugat sa paa ko, siguro bukas naman hindi na ito namamaga. Pag talaga ayoko pa siyang makikita, bakit ba laging nagkakaroon ng dahilan para magkita kami? O Lord ang bless ko po talaga sa inyo. Sana lang maging maayos ang lahat bukas, at sana mabilis ang andar ng oras, nang sa ganun hindi ako matagalan na sila ang kasama, dahil baka ipahiya na naman ako ni mommy, gaya ng lagi niyang ginagawa kahit pa marami ang tao. At sana kung mag-uusap man kami ni Jason, yung maayos naman at hindi nag-aaway, okay lang sa akin kahit mag-ano kaming dalawa, wag na lang niya akong sasaktan, ibibigay ko yung kailangan niya.
Ayoko lang din talagang malalaman ng daddy ang bagay na iyon, dahil ako ang nag-iisa niyang anak na babae kahihiyan daw sa tulad niya yung mga ganong bagay, kailangan daw muna ay kasal, mga matatanda nga naman. Lord please be good to me, sana lang wag sampungin si mommy ng attitude niya bukas. Bahala na, basta dapat maging totoo lang ako sa sarili ko, lalo't makakaharap ko na naman ang nag-iisang Jason de Alves.